Ako si Christine at nandito ako ngayon sa UP Diliman. Ngayon, ako mismo ay isang estudyante dito sa eskwela. So, bilang isang estudyante, hindi naman araw-araw na meron tayong allowance, di ba? So, kung sakali meron tayong mga allowance, kailangan din natin yung tipirin. So, samahan niyo ako dito sa loob ng UP para i-discover at alamin kung saan at ano ang mga affordable na pagkain dito. So, let's go! First stop, street food. Maraming street food dito sa UP at isa sa mga pinaka-popular ay ang mga kwek-kwek, fish balls, squid balls, and of course, yung kikiam. Aside from the kikiam and kwek-kwek at mga fish balls, marami pang ibang street food na pwede kainin dito sa UP. At isa sa mga natagpuan ko ay itong street vendor na si Kuya Daniel. Ang binibenta niya ay banana Q, kamote Q, karaoke at lumpiang toge na ang mga presyo nila ay 15 pesos lamang. So very affordable. Of course, hindi lang snacks ang pwedeng natin kainin. Kailangan may kanin rin. Kaya dumiretso ako sa JP Laurel Street, isa sa mga pinupuntahan ng mga UP students. Kumbaga, ito yung mini version ng Maginhawa Street sa UP Teachers Village. Dito pa lamang sa street na ito, marami ka nang matatagpuan na iba't ibang restaurants or karinderias. So, sarit-sarit po yan. Meron mga sisig, barbecues, may siomai, noodles, at marami pang iba. Yun nga lang, kailangan natin alamin kung alin dito ang pinaka-affordable. So, habang naghahanap ako, meron akong isang karinderya na tagpuan. Ang tawag sa karinderya na ito ay Munchbox. Pero katulad ng nakita nyo sa picture, Goto Moto ang nakapaskil sa labas netong karinderya. Halika, pasukin natin ito at tingnan natin kung ano yung mga pagkain ino-offer nila. Have you been operating po dito sa loob ng UP? 2 years. 2 years. So, bakit po kayo nag-decide na mag-open ng isang Munchbox dito sa UP? Kasi maraming students. Pag yung mga students, doon kasi konti lang yung choices nila. Yeah. So ngayon, it's nice to open up. Affordable nga for the students. Kaya marami silang option. Kasi maraming nagdo-dorm dito. At least iba-iba yung nakakain nila. Hindi yung constant na kunwari tap sila. Yeah. May mga choices sila. Para mas okay. So, sa Munchbox po, ano po yung menu niyo? Ito lang, sisig, tapos dynamite, cheese sticks, at saka french fries. Kasi dito rin sa labas merong goto? Iba pa ba yun? Meron sa loob naman, goto, tapos mga barbecue, tapos tocino, longganisa. So, what makes yung store niyo po different from the others? Like, how affordable is your food? Like, from 50 to 55 pesos, or yung goto, starting from 20, siguro mabubusog na rin yung mga students. Wow. Tapos, we usually don't mix like mga MSG. So, more healthier. Kasi sa amin, ayaw din namin. So, pag ipapakain din namin sa iba, ayaw din namin ng ganon, di ba? Mas healthy. Mas safe sa health ng mga students. Ang lasa ng sisig nila, super sarap. Yun nga lang, dahil walang MSG, medyo kulang sa alat. Pero kahit ganun pa man, at least healthy siya. Ang Munchbox ay bukas from 10 a.m. hanggang 9 p.m. from Mondays to Saturdays. After eating all the salty food, I started craving for something sweet. So dumiretso ako sa UP Shopping Center. Isa po itong lugar kung saan maraming stores ang pwedeng nyo. So sa isa na discover namin dito sa UP Shopping Center ay ang Alicia Store. Ang Alicia Store, sila po ang nagkakaisang store na nagbebenta ng FIC or fruits and ice cream for only 23 pesos per scoop. Napakamura, no? Kasi kung sa mall, 75 pesos yan. So dito pa lang sa loob ng Alicia Store, maraming flavors ang makikita mo na ina-offer ng FIC. So isa po sa in-order namin ay ang bestseller nila, ang pistachio. Awesome! Nakita natin dito sa loob ng UP kung ano ang pinakamura or let's say affordable na pagkain.
para sa isang estudyante. So sana dumalo kayo dito sa UP at subukan nyo yung mga pagkain dito na super duper affordable para, again, isang estudyante katulad ko. Okay?